Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo po ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayong umaga, 6:36 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. ICC pinapadalo si dating Pangulong Duterte sa Setyembre 7 na hearing sa kasong crimes against humanity. Representative Leila de Lima, isinusulong ang Prepaid Load Forever Act. No expiry sa load ng telco users. At Senate President Gatchalian tutol sa pagpapababa ng age of criminal responsibility matapos ang Tacloban school shooting. At NBI sumali na rin sa investigasyon sa madugong shooting sa Tacloban. At kasunod ng balitang ito, 2 estudyante kritikal pa rin matapos ang madugong pamamaril sa loob ng paaralan. CAFGU member arestado sa pamamaslang sa 4 na katao sa Quezon. Babaeng negosyante patay sa riding in tandem shooting sa Santo Tomas City, Batangas. At umpisa natin ang balita sa gumugulong na investigasyon sa insidente ng barilan sa Tacloban. 2 estudyante kritikal pa rin matapos ang madugong pamamaril sa loob ng paaralan. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang buhay ang 2 mag-aaral na kabilang sa mga nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob National High School noong Lunes. Kinilalang mga biktimang nasa kritikal na kondisyon na sina Joanne, grade 10 student na nagtamo ng tama ng bala sa ulo, at Nathan, grade 9 student na nasugatan sa tiyan matapos barilin. Ayon sa ina ni Joanne, masama na sana ang pakiramdam ng kanyang anak noong araw ng insidente at muntik nang hindi pumasok sa paaralan. Ngunit nagpumilit umano itong pumasok kaya pinayagan niya. Labis ngayon ang kanyang pagdadalamhati at kinukwestiyon kung paano nakapasok sa paaralan ang mga minor de edad na may mga dalang baril. Samantala, ayon naman sa ama ni Nathan, tumama ang bala sa ilalim ng pusod ng kanyang anak at lumabas sa tagiliran na nagdulot ng matinding pinsala sa bituka at inaasahang matagal na pagpapagamot. Sa kabuuan, 15 estudyante ang nasugatan habang 3 ang nasawi sa pamamaril. Ayon yan sa pulisya, nasa edad 14 at 15 ang mga sospek na nasa kustodiya na ng mga otoridad. Nahaharap naman sa reklamong murder at frustrated murder ang 15 anyos na sospek matapos matukoy ng mga investigador na nauunawaan nito ang kanyang mga ginagawa. Patuloy namang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima at nananawagan na mapanagot ang lahat ng sangkot sa madugong insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. At si Senate President Gatchalian naman tutol sa pagpapababa ng age of criminal responsibility matapos ang Tacloban school shooting. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. tinutulan ni Senate President Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang ibaba ang age of criminal responsibility kasunod ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 15 pang iba. Ayon kay Gatchalian, hindi kailangang buwagin ang Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act of 9344 dahil naniniwala siyang may kakayahan pang mabago ang mga kabataang naliligaw ng landas sa pamamagitan ng tamang gabay, edukasyon at rehabilitasyon sa mga pasilidad ng Bahay Pag-asa.
Posible rin umanong maka-impluwensya sa mga menor de edad na sangkot sa insidente ang marahas na online games at iba pang mapanganib na content sa internet. Dahil dito, iminungkahi ng Senate President ang pagbabawal ng paggamit ng social media sa mga batang edad 16 and below. Samantala, nanawagan ang Amnesty International Philippines na huwag gamitin ang insidente bilang dahilan upang ibaba ang criminal age. Ayon sa grupo, mas mahalagang tutukan ang ugat ng problema tulad ng kakulangan sa proteksyon, suporta at tamang paghubog sa kabataan. Binigyan din ng organisasyon na ang mga batang nasasangkot sa krimen ay kadalasang biktima rin ng kaukulang walang gabay at suporta mula sa lipunan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At eto naman sa kabilang anggulo, NBI sumali na sa investigasyon sa madugong school shooting. Ang detalye ng balita, hatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Mga ka-vibes, pumasok na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa investigasyon kaugnay ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang kanilang mga ahente, katuwang ang iba pang law enforcement agencies upang matukoy ang buong detalye at motibo sa likod ng insidente. Ayon kay Matibag, sinisigasat na ng NBI ang lawak ng epekto ng pamamaril at ang mga pangyayaring nagtulak o naging mitya ng karahasan sa loob ng paaralan. Matatandaan nga noong Hunyo 22 sa araw ng Lunes, 2 menor de edad ang umano'y namaril sa loob ng isang silid-aralan sa San Jose National High School. 3 estudyante nga ho ang nasawi habang 22 naman ang nasugatan sa insidente. Bago pa man ang pagpasok ng NBI, nagutos na ang Philippine National Police ng malawakang investigasyon, lalo na matapos mabatid na isa sa mga baril na na-recover ay pag-aari umano ng isang babaeng pulis na tiyahin ng isa sa mga sospek. Patuloy ngayon ang koordinasyon ng mga otoridad upang mabigyang linaw ang lahat ng detalye ng insidente at matiyak ang pananagutan ng mga sangkot. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, ICC pinapadalo si dating Pangulong Duterte sa September 7 hearing sa kasong Crimes Against Humanity. Ang detalye ng balita. GV Balita Express. Nais ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber na personal na humarap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakatakdang status conference sa September 7 kaugnay ng kinakaharap nitong kasong Crimes Against Humanity. Sa pagdinig noong June 23, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na mahalaga ang naturang hearing dahil inaasahang kompleto na ang ulat ng panel of experts at ang obserbasyon na magkabilang panig. Ayon sa korte, nakatakdang isumite ng mga eksperto ang kanilang ulat bago mag-Agosto 18, habang hanggang Agosto 31 naman ang pagsusumite ng mga paliwanag ng mga partido. Hindi dumalo si Duterte sa nasabing pagdinig at kinatawan lamang ng kanyang abogado na si Peter Haynes at gayunman binigyan din ni Judge Corner na inaasahan nilang personal na haharap si dating Pangulo sa September 7 maliban sa kanyang dahilan na medikal. Tinalakay rin sa pagdinig ang wastong paghawak sa confidential information at pinapaalalahanan ng mga abogado na iwasang magbigay ng komento sa labas ng korte. Binatikos din ng hukom ang ilang naunang pahayag ng dating defense counsel na si Nicholas Kaufman na aniyay hindi naaangkop at maaaring nakakaapekto sa proseso ng kaso. Iginiit ni Corner na nasa loob ng korte dapat inilalahad ang mga argumento at hindi sa media o opinion ng publiko. Nakatakda ang susunod na status conference sa July 14, kasunod ng pagdinig na sa September 7, October 13 at November 2 bago itinakdang paglilitis sa November 30. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Representative Leila De Lima, isinusulong ang Prepaid Load Forever Act. No expiry sa load ng telco users. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joy Boy. Ibalita mo. GV Balita Express.
Isinusulong ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang isang panukalang batas na magbabawal sa paglalagay ng expiration period sa prepaid load credits ng mga telco subscribers. Sa ilalim ng House Bill number 9903 o ang Prepaid Load Forever Act, magiging illegal ang pag-expire ng hindi nagagamit na load, pagkumpiska ng natitirang load sa aktibong account at pagtangging ibalik ang nakumpiskang load ng walang sapat na dahilan. Ayon kay De Lima, hindi makatarungan na mawala ng bisa ang load na binili at pagmamay-ari na ng mga konsumer. Aniya, napipilitan lamang ang mga subscriber na gamitin agad ang kanilang load upang hindi ito masayang. Sa kasalukuyan, may 1 taong validity period ang prepaid load credits alinsunod sa patakaran ng National Telecommunications Commission, Department of Information and Communication Technology at Department of Trade and Industry. Iginiit ni De Lima na nagdudulot ito ng pagkawala ng bilyon-bilyong pisong halaga ng load ng mga consumer kada taon. May nakapaloob ding probisyon ang panukala para sa mga account na walang aktibidad sa loob ng 1 taon kung saan maaaring kaltasan ng piso kada araw ang natitirang load hanggang sa maubos ito. Bukod dito, naghain din si Representative De Lima ng House Bill number 9859 na naglalayo namang magbigay ng 20% diskwento sa mobile load, tawag, text at internet services para sa mga estudyante. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes. At pasadahan naman natin ang mga balitang Southern Luzon. CAFGU member arestado sa pamamaslang sa 4 na katao sa Quezon. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ang isang miyembro ng CAFGU na itunuturong gunman sa 2 magkahiwalay na pamamaril sa mga bayan ng San Andres, Lopez at Lopez, Quezon na ikinasawi ng 4 na katao noong Abril. Sa press conference ng Camp Vicente Lim sa Laguna, inanunsyo ni PNP Calabarzon Regional Director Hansel Marantan ang pagkakadakip sa isang suspect na si alias Jerome sa kabila ng Regional Most Wanted Person sa rehiyon. Ayon sa pulisya, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa 2 bilang ng kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Nauna nang sumuko ang umano'y kasabwat at driver ng motorsiklo na si alias Leovin, isang dating rebelde na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon sa mga investigador at nagturo ng lokasyon ng motorsiklong ginamit sa krimen. Sa investigasyon, limitaw noong Abril 6 ay pinsala ng riding in tandem na mag-asawang sina alias Jerry at Baby sa San Andres, Quezon. Napag-alamang kalaunan na biktima lamang umano ng mistaken identity ang mag-asawa. Makalipas ang 4 na araw, muling umatake ang suspect sa Lopez, Quezon kung saan napatay naman si alias Jose at Efinia na sinasabing tunay na target ng mga salarin. Ayon sa mga investigador, posibleng alitan sa hatian ng komisyon sa bentahan ng lupa ang motibo sa krimen. Nagbigay na rin umano ng judicial confession ang naarestong gunman at itinuro ang hinihinalang mastermind sa likod ng serye ng pamamaslang. Kinumpirma ng ballistic examination na iisang baril lamang ang ginamit sa 2 insidente. Na-recover ng mga otoridad ang motorsiklo, kalibre .45 pistol, hand grenade, mga magazine at bala na may kaugnayan sa kaso. Patuloy naman ang follow-up operations ng mga pulisya para sa pagdakip sa hinihinalang mastermind at iba pang posibleng sangkot sa krimen. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa pagpapatuloy ng ating balita, babaeng negosyante patay sa riding in tandem shooting sa Santo Tomas City, Batangas. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, patay nga ang isang 54 anyos na babaeng negosyante matapos pagbabarili ng riding in tandem sa barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima na si Evelyn Gonzalez, isang negosyante ng karne at residente ng barangay San Pedro. Natagpuan siyang duguan at nakahandusay sa loob ng kanyang tindahan bandang alas 4:20 ng madaling araw matapos tamaan ng bala sa ulo. Ayon sa salaysay ng kanyang live-in partner, huminto sa harap ng kanilang tindahan ng 2 armadong lalaki na sakay ng motorsiklo. Bumaba ang isa sa mga suspect at
pinaputukan ng malapitan ng biktima ng 4 na beses bago mabilis na tumakas kasama ang kasabot nito patungo yan sa bayan ng patungo sa barangay San Miguel. Inilarawan ng pulisya ang isa sa mga sospek na nakasuot ng itim na t-shirt, shorts at pulang helmet habang ang kanyang kasama naman ay nakasuot ng berdeng t-shirt, pantalon at itim na helmet. Patuloy ang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. Biniberipika rin ng pulisya ang ulat na nagpaplano umanong tumakbo sa barangay eleksyon ang biktima. Ngunit ayon sa mga investigador ay wala pang sapat na basihan upang iugnay sa politika ang insidente dahil malayo pa ang halalan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Rank 4 Regional Most Wanted Person arestado. Mahigit 368,000 pesos na halaga ng shabu at baril na samsam. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado ang isang lalaking kabilang sa Rank 4 Regional Most Wanted Person at itinuturing ding high-value individual matapos sa isinagawang joint police operation sa Candelaria, Quezon. Kinilala ng Quezon Police Provincial Office ang suspect na si alias Darwin, 39 years old, na nadakip sa Sitio CTC Manggahan, Barangay Malabanan Norte sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 53 sa Lucena City. Ayon kay QPPO Director Police Colonel Romilo Albacea, isinagawa ang operasyon ng pinagsadip na pwersa ng Candelaria Municipal Police Station, 1st Quezon Provincial Mobile Force Company, SOU 4A PNP Drug Enforcement Group at Sariaya Municipal Police Station. Sa isinagawang preventive search, nakumpiska mula sa suspect ang mahigit 54 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga sa humigit kumulang na 368,000 piso batay sa standard drug price ng PDEA. Nasamsam din ng isang kalibre 45 na baril na may magazine at mga bala, gayon din ang isang hand grenade. Bukod sa kasong murder, haharap din ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Batas Laban sa Illegal na pagmamayari ng mga pampasabog. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. Samantala, 3 menor de edad nasagip sa Cavite. Guardia arestado sa posibleng child exploitation. Narito ang balita, hatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Nasagip ng mga operatiba ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCPC ang 3 menor de edad sa magkahiwalay na operasyon laban sa umano'y child exploitation sa lalawigan ng Cavite. Ayon sa otoridad, unang nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa Bacoor City bago ito sinundan ng rescue operation sa bayan ng Silang, kung saan na nailigtas ang 3 bata mula sa hinihinalang mapanganib na sitwasyon. Kasabay nito, inaresto rin ang isang 27 anyos na security guard na dati umanong kapitbahay ng mga biktima. Hindi na muna isinapubliko ng pulisya ang iba pang detalye tungkol sa sospek upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga menor de edad na sangkot sa kaso. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong lawak ng insidente at tinutukoy kung may iba pang taong sangkot sa umano'y pagsasamantala sa mga bata. Samantala, nasa pangangalaga na ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang 3 nasagip na menor de edad upang mabigyan ng kinakailangang proteksyon, psychosocial intervention at iba pang serbisyong makatutulong sa kanilang paggaling at kapakanan. Muling nanawagan ang PNP sa publiko na agad iulat ang anumang kaso ng pang-aabuso o pagsasamantala sa mga bata upang mapigilan ang mga ganitong krimen at mapanagot ang mga responsable. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 90. Your Good Vibe. Dako naman tayo sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Francisco na nasa labas
pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ang sentro nito 1,750 kilometers, silangan ng Central Luzon at may taglay na lakas na hanging aabot sa 75 kilometers kada oras at pabugso-bugsong hanggang 90 kilometers per hour habang kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, patuloy na nagkakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Makakaranas ng paminsan-minsan na pag-ulan ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro o habang maulat na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang Metro Manila, Calabarzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Cagayan Valley, Central Luzon at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Para naman sa Batangas at iba pang bahagi ng Calabarzon, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Nagbabala po ang pag-asa ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa karagatan naman po, magiging bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon sa mga baybayin ng Luzon at Visayas, habang katamtaman hanggang maalon naman sa hilagang silangan bahagi ng Northern Luzon. Pinapayuhan po ang mga publiko na manatiling alertos at susunod sa abiso ng pag-asa at mga lokal na otoridad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating Good Vibes Balita, 2 Batanggenyong mang-aawit nag-uwi ng gintong medalya na parangal mula sa Thailand. Narito ang detalye, hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Muling nagbigay ng karangalan sa bayan ng Lemery at sa buong lalawigan ng Batangas ang 2 batang mang-aawit matapos magwagi ng Gold Award sa International Stage Music and Performing Arts Competition o ISMPAC na ginanap sa Bangkok, Thailand. Kinilala ang mga award-winning performers na sina Irish Kate Rosales ng Barangay Dayapan at Manuela Tanya Isabel Hernandez ng Barangay Sanggalang. Nasungkit ni Rosales ang Gold Award sa Elite Vocal Solo Open Mic category, habang nagwagi naman si Hernandez ng Gold Awards sa Open Vocal Solo at Open Vocal Duet categories. Mainit na sinalubong ng kanilang mga kababayan ang 2 batang talento sa kanilang pag-uwi matapos nilang magbigay ng karangalan sa bansa sa prestihiyosong kompetisyong dinaluhan ng mga mahuhusay na performers mula naman yan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ISMPAC na dating kilala bilang Young Artist and Performance or Performers Association Festival ay isang kinikilalang international competition na naglalayong maipakita sa pandaigdigang entablado ang husay ng mga kabataan sa musika at performing arts. Ipinakita ng tagumpay ni Rosales at Hernandez ang dedikasyon, sipag at pambihirang talento ng kabataang Batanggenyo. Patunay rin ito na kayang makipagsabayan ng mga Pilipinong kabataan sa pandaigdigang antas ng kompetisyon. Nagpaabot naman ng pagbati ang mga residente at lokal na opisyal ng Lemery, Batangas na umaasang magsisilbing inspirasyon ang kanilang tagumpay sa iba pang kabataang nangangarap na makilala sa larangan ng sining at musika. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 6:58 a.m. on Clock Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may avail of their prostate care package or circumcision package or their blood chem package, and you may just book your appointment sa 756-1190 or bisitahin ang kanilang Facebook page na Lipa Medics Medical Center. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Good Vibes Morning sa lahat na nakikinig sa ating Facebook live stream. Kami po ay mapapakinggan din sa aming online streaming platform na gv999.live. Tutok lang mga ka-vibes all day, all night, 24 hours, anytime, anywhere. God bless you all po and happy Thursday. Mga balita